Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang lalaki na nag-uusap sa labas ng isang grocery store sa Barangay Baesa, Quezon City. Maya-maya, naglabas ng mga ID ang isa sa kanila at nagpakilalang isang pulis mula sa Quezon City Police District o QCPD Station 3. Ngulit biglang hinawakan sa braso ng kanyang kausap ang pulis at sa pilitang ipinapasok sa loob ng grocery store. Ang lalaki ay kinilalang si alias Reynald, isang pulis na nakatalaga naman sa Malabon. Pumalag ang pulis mula sa QC at hinawi ang kamay ni alias Reynald, ngunit hindi pa rito nagtapos ang kumprontasyon. Kinuha ni Reynald ang sling bag ng pulis habang may hawak itong baril sa kanang kamay. Nagpatuloy ang komosyon sa loob ng grocery store. Sa kabila ng pakikipagtulungan ng pulis QC, bigla umano siyang hinampas ni Reynald ng baril sa muka dahilan para siya ay bumagsak. Pinalo mo, gago. Dito na siya dinisarmahan ni Reynald, pinadapa at pinosasan. Sa CCTV, makikita rin ang umano'y pag-apak ni Reynald sa muka at ulo ng pulis QC. Puta, binabatukan pa. Maging ang isang babaeng gwardya ay nakitang nakisangkot at umapak din sa pulis. Tinapakan pa sa ulo. Makikitapak din tong guard, oh. Sino tong isang guard na to? Saan? Asan yung dalawang guard na yan? Ando na to sa Talipapas. Yung dalawang guard na yan? Sa isinagawang imbestigasyon, lumabas na nagsimula ang insidente nang ipahinto ng grocery supervisor ang police QC dahil kahina-hinala raw ang kilos nito. Napansin din nilang may dala itong baril. Noon ay hindi pa nila alam na isa pala itong pulis. Si victim complainant natin na police is na bago umuwi, dumaan muna dito sa grocery store para bumili ng yung mga needs niya bago umuwi sa bahay. So, upon pagkatapos siya magbayad sa cashier, pa-exit na siya ito. So, pinakita niya ang receipt dito kay Lady Guard. Isinumbong umano ng mga empleyado ang insidente kay alias Reynald na madalas daw nakatambay sa naturang grocery store. Nang palabas na ang police QC at ipinakita na nito ang resibo ng kanyang mga pinamili, hinarang pa rin siya ng gwardya dahil sa umano'y kahina-hinalang kilos nito. Kinabahan ako lalo. Akala ko, siyempre, may mga case na hindi mo alam, nagpapanggap lang ng pulis. Yung sa akin naman, ma'am, ginawa ko naman yung tungkulin ko. Kalaunan, dumating ang mga nagpapatrulyang mga pulis na sinasabing mga kasamahan ng police QC. Kinumpirma nilang isa nga itong pulis. Bigla namang may dumating na nagpapatrolya ang pulis natin at saka sila mismo nagpatunay na pulis nga, yung nagulat siya. Dahil dito ay aresto si alias Reynald na sinasabing nanakit sa police QC. Kasama ring inaresto ang babaeng gwardya na nakita umanong umapak sa biktima. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang buong insidente upang matukoy ang eksaktong mga pangyayari at pananagutan ng bawat sangkot. Tingin nyo naman doubtful kayo sa identity ng individual is gawin lang natin yung bagay na dapat nakabase sa police operational procedure natin and nothing more, nothing less. Excessive naman yung force na ginamit doon. Makita naman natin na wala namang resistance. His hands was already in race na ayaw na nang mag-resist. So nasama itong isang security guard natin, lady guard natin sa kaso kasi nga nakiapak din siya. Inapakan niya rin yung victim police natin without any probable cause naman. Kahit man lang may ginawang mali yung tao, is excessive yung force na ginamit mo, which is outright naman na mali talaga. Sabi niya, yung paghampas niya is hindi niya na ma-explain bakit niya nahampas during that time. Ay! Pinalo mo, gago. Nahihilo si Fresco.
Puta, binabatukan pa. Tinapakan pa sa ulo. Nakikitapak din tong guard, oh. Sino tong isang guard na to? Saan? Asan yung dalawang guard na yan? Ando na to sa Taripapas. Yung dalawang guard na yan? Hindi na lang doon, sir. Hiniwalay niyo na.